Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay. Magandang araw po sa atin lahat. At syempre, of course, nandito naman po inyong lingkod, Fe Nicodemus, para sa ating Balitang Halian. Kamusta na po kayo? Okay, tingnan natin ang ating kakalsadahan. Tingnan po natin mabuti. Parang ang daming, ngayon, sasakyan. Kahit kanina din nung pagbiyahe ko, ang daming sasakyan. Ayan. Ang Mindanao, Biyernes ba ngayon? Di ano? Huwebes pa lang, ang dami na sasakyan. Tingnan nyo po, Ang oras po ngayon ay alas 10 o 10:20. Tingnan nyo naman ang Mindanao Toll Plaza. Full na full. Ayan. At sa Mapulang Lupa, ang southbound po ay nagtatraffic na rin. Pero ang Balintawak, may Kawayan, Bukawi, Toll Plaza, especially ang San Fernando, okay, passable naman. Kung meron pa nagmamadali kayo, kung meron naman po kayong mga iba pang dadaanan, ayan, tingnan niyo pong mabuti. At para naman sa ating flash report, wala pang flash report? Ha? Ha? Okay. Sa ulo ng ating mga balita, Harry Roque naglabi sa Pogo. Alice Go, 7 pa, pinaaresto na ng Senado. So, ang SONA ay sesentro sa ekonomiya, droga, at krimen. O, dun sa mga marites. First Lady Liza, tiyahin pala ni na Bimbi at Diyos, ayon kay Marcos. Kahit 3 minor ng hold up na naksak sa UP Coed Timbo. QCPD handa na sa ikatlong zona ni Pangulong Marcos. 1 billion kinita ng LTO sa mga pasaway na motorista. Wow! Saan nyo dadalhin yan? Higit na 10 milyong shabu samsam sa Maynila. Tayo muna ay ulat panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Ngayong araw, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan at sa Occidental na Mindoro dahil po yan sa epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala, itong lalabig pong bahagi po ng Luzon kasama po ang Metro Manila ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Dahil sa pag-iral pa rin ng ITCZ, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Western Visayas, kasama na rin po ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Davao Oriental. Samantala, ito pong lalabig pong bahagi po ng Visayas at ganun din po sa lalabing bahagi po ng Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Itong mga pag-ulan nito ay kadalasan sa hapon o sa gabi. At yung makikita, halos buong bansa ay nakakaranas po tayo ng maulap na kalangitan dahil sa
Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Itong ITCZ ay magpapatuloy ang epekto nito bukas. Kaya bukas, makakaasa pa rin o makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Barm. Ibig sabihin, itong mga lugar po nasa kanlurang bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ngayon at bukas ay wala po tayong inaasang low pressure area o bagyo sa ating o sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong araw, wala po tayong gale warning. Pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan na babalak o may planong pumalaot ngayong araw dahil sa mga pag-uulan o inaasam nating pag-ulan dulot ng ITZ. Ang araw pong sisikat sa ganapong 5:34 ng umaga. Ang araw lulubog sa oras ng 6:30 ng hapon. Yan pong ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Okay. Kagabi maulan. At ngayon sa kabuuan ng ating mga balita, si dating presidential spokesperson Harry Roque ang tinukoy kahapon ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chief Alejandro Tenco na lumapit sa kanyang tanggapan upang matulungan ng isang Cassandra Leong tungkol sa dapat bayaran ng Lucky South 99 na isang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Riza Hontiveros. Sinabi ni Tenco na tumawag si Roque sa kanyang opisina noong Hulyo nakaraang taon at nagtanong kung maaari siyang makipag-appointment sa PAGCOR. Si Roque rin umano ang legal head ng Lucky South 99. Patay tayo dyan. Sa ikapat na pagdinig ng komite, iniharap din si Tenco ang organizational chart na kalakip ng mga dokumentong isinumiti ng Lucky South 99 para sa kanilang orihinal na aplikasyon ng lisensya na nagtalaga kay Harry Roque bilang legal head. Matatanda na sinabi ni Tenco na papangalanan niya ang isang dating opisyal ng kabinete na sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naglabi umano para ma-renew ang lisensya ng isang POGO. Sinabi rin ni Roque na hinihiling ni Ong sa PAGCOR na payagan ang Lucky South 99 na magbayad ng mga hindi pa nababayarang buwis ng installment na tinataya ni Tenco na hindi bababa sa $500,000 US. Sinabi umano ni Ong na naloko sila ng isang Dennis Cunanan na umano'y nangolekta ng 6 na buwang halaga ng buwis, ngunit hindi ito ipinadala sa PAGCOR. Ilinaw din ni Tenco na isinamahan lang ni Roque si Ong. Hindi naman niya ako pinipressure pero bilang abogado siguro nag-facilitate at sinamahan niya ang kliyente niya. Matapos ang pulong na pag-ugnayan pa umano si Roque na hindi bababa sa 6 na beses hinggil sa status ng muling pag-apply ng lisensya ng Lucky South 99 na inihain noong September nakaraang taon. Kaugnay nito, ipapatawag sa susunod na pagdinig ng komite sina Roque at dating PAGCOR Chairman at CEO Andrea Domingo. Sa statement na ipinadala ni Roque sa media, itinanggi niya na naging legal counsel siya ng kahit na anong illegal na POGO. Pinatawa naman ang contempt ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa pamumuno ni Senator Riza Hontiveros ang suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac na
na si Alice Go matapos muling isnabin ang hearing ng committee tungkol sa mga krimen na nag-uugat sa Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Tarlac. Bukod kay Go, pinatawan din ng contempt sina Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yilin, Seymen Goo, Juan Zong Goo, Wesley Goo at Sheila Goo. Samantala, si Senator Sherwin Gatchalian ang naghain ng motion na patawanan ng contempt ang mga nabanggit na individual dahil sa patuloy na pag-iisnab sa sumpena na ipinadadala ng Senado. Iginit naman ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada kay Hontiveros na nagpalabas na ng warrant of arrest laban kay Goo para makadalo sa susunod na pagdinig. Ayon kay Estrada, dapat ang mga doktor ng Senado ang sumuri sa kalusugan ng alkalde. Nauna na rito sumulat si Goo na sa komite na kung saan kinumpirma nito, hindi siya makakadalo dahil sa issue ng kanyang kalusugan at maapektuhan ng umano ang kanyang mental health. Inaasahang isusumiti ni Hontiveros kay Senate President Francis Chis Escudero ang pangalan ng mga pinatawan ng contempt para sa pagpapalabas ng warrant of arrest. This committee is ordering the rest of the persons cited in the contempt to be submitted to the Senate President for signature. Ayan ang banggit ni Hontiveros. Samantala, July 22, sa Sentro sa Ekonomiya, illegal na droga, kriminalidad at buhay ng mga Pilipino ang laman ng ikatlong Senate of the Nation Address o SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos sa Hulyo ika-22. Sa isang ambos interview sa Montalban, Rizal, sinabi ng Pangulo na ilalahad niya kung ano ang ginagawa ng pamahalaan para matugunan ang problema sa ating bansa. Sa kabila nito, problemado naman ang presidente kung paano pagkasyahin sa isang oras na salita ang lahat ng ulat ng bayan. Dahil dito sinabi ng Pangulong Marcos na gagawa na lamang ng briefer ang Malacanang para maidetalye ito sa taong bayan. Ipapahamahagian niya ang briefer sa media at sa lahat ng mga partner ng pamahalaan sa public at private sector. Ipakikita rin ng Pangulong Marcos sa publiko kung alin sa mga ipinangako niya ang natupad. Samantala, humingi ng tulong si Chris Aquino kay First Lady Liza Marcos kaya bumisita ang kanyang mga anak na sina Joshua at Bimbi. Sa unang ginang Kamakalaw ba? Sa isang ambos interview, sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang dahilan ng pagdalaw ni Joshua at Bimbi sa unang ginang ay dahil sa kailangan ng assistance ni Chris. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang o simple lamang. Nangangailangan si Chris Aquino who needed some assistance for something. But what the report did not say is that Liza is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa ni Don Pepe na the elder brother of Cory. Yan ay ayon kay Pangulong Marcos. Hindi na aniya nakapagtataka dahil kakilala ng unang ginang ang kanyang mga pamangkin at dinalalan pa siya ng pasalubong. Sinabi pa ni Marcos na humihingi ng tulong para sa travel arrangement si Chris. Nagpapasalamat naman ani ang pamilyang Aquino sa anumang tulong ni First Lady Marcos sa isang anyang tanda ng maayos ang kanilang pamilya. Maliban na lamang sa mga hindi nila pinagkakasunduan pagdating sa usapin ng politika. Ayon naman sa QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan na naaresto na ang 3 minor de edad na nag-hold up at nanaksak umano sa babaeng estudyante
ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman sa loob ng kanilang campus sa Quezon City noong Lunes ng gabi. Hindi kasi masyado masigigpit yan eh. Positibo namang kinilala ng biktima ang mga suspect ng nasa edad 14 o 14, 15 at 16 years old, kapwa residente ng Barangay Cruz Naligas na nabanggit na lugar o nabanggit na lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, Station Commander ng Anonas Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon at sa mga nakuwang CCTV footage mula sa Barangay UP Campus, nakilala ng mga ito ang suspect. Agad na ikinasa ng mga tauhan ni Campillan ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakadakip ng 3 minor de edad. Sa ulat, alas 8 ng gabi ng Lunes, 3 lalaking umano ang lumapit sa isang 18 years old na biktima at tinutukan ng kutsilyo, sabay deklara ng hold up ito. Nang magsisigawan talaga, sinaksak ng mga suspect, saka sila tumakas. Dala ang kanyang Samsung phone, wallet na may IDs, ATM cards at 500 cash patungo ng CP Garcia. Isang concerned citizen ang nagdala na sa biktima sa Diliman Doctors Hospital upang malapatan naman ng lunas. Nabawi ng pulisya sa mga suspect ang wallet ng biktima na naglalaman ng IDs, pictures, Visa card at cellphone. Samantala, tiniyak ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ng 100% na silang handa sa ikatlong sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay gaganapin sa ika-22 ng Hulyo. Ang paniniyak ay ginawa ni Maranan kasabay ng kanyang inspeksyon sa mga kagamitan ng mga pulis, patrol cars, mga ambulance, fire trucks at drone kahapon sa Camp Karingan. Ayon kay Maranan, magkakaroon din sila ng dialogo sa mga magrarally sa sunod na linggo upang masiguro na maayos ang kanilang protesta sa designated area. Sa ngayon, anya, wala pang kumukuha ng permit sa Quezon City LGU dahil ito ay magtatalaga kung saan lugar ang mga realista. Nasa 6,000 pulis ang kanilang itatalaga sa labas ng Batasan Complex at sa ilang kalsada. Ang Sergeant at Arms ng Kamara ay Presidential Security Group o PSG ang magpapatupad naman ng seguridad o security measures sa loob ng Kongreso. Paalala pa ni Maranan na ang mga radista huwag gumamit ng mga t-shirt o placards na libelous upang maiwasan ang gulo. Gayon din ang pagsusunog ng mga EPG na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng BP 880. Sa mga pasaway na motorista, nakapag-contribute na naman kayo nakakolekta ang Land Transportation Office ng halos 1 bilyong pisong kita mula sa mga multa ng mga pasaway na motorista. Nahuhuli sa paglabag sa batas trapiko sa unang 6 na buwan ngayong kasalukuyang taon. Ayon sa LTO, ang 986.5 milyong nalikom mula sa 330,073 motorista na nahuli mula Enero hanggang Hunyo ay ika-30 na nationwide. The almost 1 billion collection from fines and penalties alone is a result of the hard work of our law enforcers and other personals on the ground. We can achieve this without their dedication and commitment to ensuring road safety. Yan ang sinabi ni LTO Chief Bigor Mendoza. Aniya, madalagdagan pa ang mga naturang malilikom na kita ng LTO dahil hindi pa lahat ng nahuhuling motorista ay nakakapagbayad na ng kanilang multa at penalty. Samantala, tiniyak ni Mendoza na maaabot ng LTO ang 33 billion pesos revenue target para sa taong 2020.
2024. Tumako tayo sa ating flash report. Yes, pinalagaan at pagkatapos pinaliwanagan ng hepe ng Manila Public Recreation Bureau Chief ang mga pahayag ni Senator Francis Tolentino tungkol sa Manila Zoo. Sinabi ng opisyal na ang impresyon ng senador ay outdated at mukhang hindi pa nito nadadalaw ang bagong Manila Zoo. Medyo outdated na ang komento ni Senator Tolentino ayon kay Roland Marino, hepe ng PRB, kung saan sumasailalim na sa pamamahala ng ang Manila Zoo. Binigyan pansin ni Marino ang ilan sa mga sinabi ni Tolentino na maliit ang Manila Zoo, kaya hirap na hirap yung mga giraffe, yung mga elepante o yung elepante nga na namatay, mainit yung semento, hindi raw kasi natural habitat ang mga hayop sa nabanggit na kalusuran kung saan mainit, maingay at mausok. Sinabi naman ni Marino, noong 2000 pa, wala nang giraffe. Pangalawa, napakalawak ng mga enclosure ay natapar na sa International Zoo ang ating Manila Zoo. Pangalawa, yung elepanteng si Mali ay umabot sa kanyang lifespan na 40 to 45 years in captivity. So namatay ang elepante sa edad at hindi dahil sa kanyang enclosure, paliwanag ni Marino. Binigyan din ng PRB Chief ng Manila Zoo ay may malawak at maraming uri ng mga tanim na puno at halaman kaya hindi problema ang pollution sa mismong lugar ng Manila Zoo. Samantala, pinaliwanagan din ng opisyal ng Manila Social Welfare Department nang sabihin nito na sa kanyang press release ay similar case the transfer of the Manila Boys Town and also to the province of Rizal. He pointed out the institution remain under the management of Manila Zoo government. So the Manila Zoo can be retained. Ayon sa opisyal, ang Boys Town na nasa Marikina hindi transferred. Donated lang yun for the city of Manila. Nauna rin nagpalabas na ng opisyal na pahayag si Mayor Lacuna kaugnay sa mungkahay nito na i-transfer ang Manila Zoo sa Masungi Reserve sa Rizal at sinabi nito na wala ito sa plano ng pamahalaan. Nanindigan ng Lady Mayor ng Manila Zoo ay bahagi ng pamana at mayamang kasaysayan ng lungsod at kinabukasan ng Manila Zoo para sa puso ng Manila at alaala ng maraming Pilipino. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si number 8, Junang Sures, nag-uulat sa Balitang Halian, Kakampi Online. Samantala, umabot naman ng 10.2 million pesos ang halaga ng shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Intelligence and Foreign Liaison Division ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa isinagawang bypass kahapon sa Quiapo, Manila. Ang anti-illegal drugs operation ay nagresulta sa pagkakadakip sa dalawang suspect na sina Lopez Alvarez Hernandez alias Jojo, 50 years old, at Nasser Gunda, 39 years old, kapwa nanirahan sa barangay 387 sa Quiapo. Batay sa report ay sumiti kay PDEG Director Police Brigadier General Elizar Mata, isang tip ang natanggap ng IFLD kaya ikinasa ang by-bust operation dakong alas 3:15 ng hapon kahapon. Kasama ang ilang mga operatiba ng SOU o Zone NCR, Special Enforcement Service ng PIDEA, MPD Police Station isinagawa ng PNP, DEG at IFLD ang bypass sa bahay mismo ng suspect sa nabanggit na address. Nakakuha naman sa suspect ang ilang heat-sealed plastic labeled 8891 na naglalaman ng 1 kilong hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 6,800,000. 13 plastic sachet ng white crystalline na may timba na 500 grams at may halagang 3,400,000.
isang caliber 9mm, isang caliber 45 Colts, tatlong magazine ng caliber 45 at isang magazine ng 9mm holster. At 1,000 bill budel money, tatlong Android phone, isang Nokia keypad phone, at isang mini weighing scale, dalawang mini burner at isang bag ng may nakasulat na, "Which of these fruits do you like?" So, yan ang ating mga balita. Mag-RTBM muna tayo.
Yan po ang sa Bagong Pilipinas. Okay, pakita natin ang bagong-bagong Siemens Hub na binigay para sa ating mga seafarers ng MOA. Ayun. At meron na po kayong tambayan ang mga seafarers. Ito po ay sa may I think nababi lang yan. Yung sa may Mabini yata. Instead na sa Kalaw, dyan na po kayo. Ulitin mo nga kung saan ba na lugar. Ulitin nga natin. Ayan ang Seafarers Hub. Hindi ko nakita yung lugar. Libre daw dyan ang merienda. Laki, no? Ayan, dahil po, alam mo, kinikilala po tayo talaga ni DMW Secretary sa kanyang sa kontribusyon ng ating mga seafarers. Atin ulit pakinggan, ano po? Meron na? Okay. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and most importantly, our esteemed seafarers and seafarers' families, a pleasant International Day of Seafarers to you all. On this special occasion, we recognize and celebrate the invaluable contributions of the brave Filipino men and women who dedicate their lives to the sea, ensuring the smooth sailing of global trade and connecting nations across the vast and sometimes treacherous oceans of the world. I wish to express my deepest gratitude to all Filipino seafarers present here today and those still out at sea, working tirelessly under challenging conditions to keep the world moving while serving as ambassadors of our beloved nation. As we gather here to commemorate the Day of Seafarers, let us take a moment to reflect on the vital role that seafarers play in our daily lives. Indeed, they are the unsung heroes who transport goods across continents, facilitate international trade, and connect people and cultures around the globe. Their work forms part of the backbone of the global economy. Yet, they often go unrecognized and somewhat underappreciated. They, in turn, have sacrificed, leaving their families to provide them a better future. While we celebrate the achievements of our seafarers today, we must also acknowledge the challenges they face. From long months away from their families to unpredictable weather conditions and the ever-present dangers of the sea, seafaring is indeed a demanding profession that requires immense courage and fortitude. Additionally, the ongoing attacks of Houthi rebels on merchant ships plying the Red Sea has further exacerbated the hardships faced by Filipino seafarers and seafarers of other nationalities who have absolutely no involvement in the geopolitical conflict in the area. On this Day of Seafarers, let us not only celebrate the remarkable achievements of our seafarers, but also commit ourselves to supporting and advocating for their protection and well-being. It is our collective responsibility to ensure that seafarers are treated with dignity, respect, and fairness, both at sea and on land. Let us all work together
to address the challenges they face, promote their rights, and create a safer, more sustainable maritime industry for the future. Together, let us navigate through the seas of change and build a brighter and safer future for all seafarers and their families. Happy International Day of Seafarers to all. Ayun. At syempre tayo rin dito sa ating kakampi online, ano? Talaga namang sinasaluduhan natin ang ating mga seaman, mga seafarers, di ba? Tingnan ninyo to po, meron kami papakita sa inyo. Okay, at tandaan natin mabuti, isa rin sa kinatatatag ng ekonomiya ng bansang Pilipinas ay ang ating mga seafarers na kung saan mahirap ang trabaho ng mga ating mga seafarers. Tandaan natin mabuti yan. Napakahirap po kaya sa barko. Pagising mo sa umaga, tubig. Pagtulog mo, bago ka matulog, makikita mo, tubig pa rin ang makikita mo. Di ba? So, kayo po lahat ng mga seafarers, kami po ay bumabati sa inyo at kayo po ay dinadakila ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Seaman. Si manluloko daw kung tawagin. Ganito ang katagang alam ng karamihan kapag alam nilang seaman. Pero, lingid sa kanilang kaalaman, ang realidad ng pagiging isang seaman, mainit, malamig, maalon, maingay, puyat, ilan lang yan sa mga nararanasan ng mga marino. Piniling lumayo para sa pamilya at para sa kanilang pangarap. Hindi ganon kadali ang profesyong ito katulad ng mga OFW abroad. Halong saya, lungkot, takot at kaba ang iyong mararamdaman habang ikaw ay nasa malayo. Masaya dahil natutupad mo ang mga pangarap mo para sa iyong pamilya. Masaya dahil kahit papano may bibigay mo na ang pangangailangan ng iyong pamilya. Masaya dahil nakakapasyal ka sa iba't ibang lugar sa mundo. Pero ang hindi alam ng karamihan na sa likod ng masasayang mukha may lungkot na nakatago. Lungkot kasi malayo ka sa iyong pamilya. Lungkot dahil mamimiss mo mga mahal mo sa buhay. Lungkot dahil wala ka sa espesyal na araw na iyong mga anak tulad ng birthday at graduation day. Yung mapapatanaw ka na lang sa dagat at ibubulong sa hangin ang lahat ng lungkot na iyong nararamdaman. Bagamat ganun pa man, kailangan nating lumaban kasama ang mga bagong kaibigan na para tayo damayan. Sayawan at kantahan, mga simpleng libangan para panandaliang makalimutan ang lungkot na nararamdaman. Simpleng kainan at kwentuhan para mapawi ang pagod na nararamdaman. Langit, lupa at dagat. Yan ang buhay ng isang seaman. Nakita niyo po yung hirap, ano po, di ba? At syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. O may Seaman's Hub na kayo, ha? Pwede nang, baka mawala na dun sa ano. Diba? Dun sa may bandang Calaw, sa may bandang Luneta. Ang dami dun mga seafarers. O dito sa hub ninyo, meron po daw pagkain. Diba? Okay, at syempre nakuha natin ang ating mga trabaho patrol. Ayan ang iQuest, nangangailangan ng 10 maintenance technician. iQuest International iQuest International Manpower. Kailangan nila ng 10, balik mo. Kailangan nila ng 10 mga technician. International Manpower Services Incorporated ay nangangailangan, ulitin natin, sa Qatar. Ang company is Alfred Tuck Logistics Services. 10 pong maintenance technician ang kailangan nila. Ayan po, hindi ko masyado kasi mabasa. High school diploma or equivalent, technical certificate or diploma in mechanical, electrical, or industrial engineering from a recognized institution. Minimum 4 years experience working as technician with FFS machine and politizers or similar equipment. Hindi ko basahin na lang. Ayusin mo nga yan muna, hindi ko maintindihan yan. Okay, ang gawin na lang po ninyo, i-scan itong QR code na ito para sa pag-a-apply nyo ng trabaho.
Meron din pong www.facebook.com/iquest.manpower. Ang EQ, iQuest. Ang iQuest ay matatagpuan, doon na ako nilagay. Ang mga address po ng iQuest ay iQuest. Nasa address niya. Nawala. Meron yan eh. Sige, balikan natin mamaya-maya. Okay, at nangangailangan din naman ang Global Maritime Engineering Services Limited papuntang United Kingdom. Wala din pong placement fee ito ha. Mechanical fitter, FK welder, and plater fabricator. Babae o lalaki, minimum of 3 to 5 years of experience, must have shipbuilding, ship repair, and maintenance experiences, must be able to read and understand engineering drawing and interpret work instruction. Willing to learn and review IELTS, UKB 6 lesson and exam fees will be covered by the employer. You can apply sa arms.ldsrecruitment.com.ph or you can send your updated CV to apply.msd@islasrecruitment.com.ph. Ang LBS Recruitment Solution Corporation ay matatagpuan sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Ang Perido ay isang manpower pooling pa rin po ito ay sa Croatia. No fees in any form and or purpose will be collected from the applicants. Next, production operators yan. Kailangan nila ng lalaki, high school graduate or vocational graduate, must have at least 1 to 2 years experience as production operator in pharmaceutical, food, and chemical manufacturing company. Minimum height of 160 centimeters. Good in English communication skills. Ang Ship Sharp Crew Management ay nangangailangan naman ng mga bulk vessel. They are hiring third engineer. You can apply sa CF Sharp Recruitment. Recruit hire at cfsharp.com. Okay, ang 100 naman female cleaners daw sa Saudi Arabia. Ang Delta Pier Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Ito ay matatagpuan sa second floor, Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City. The owner is Margie Socorro Socote. Contact number is positive 639-276787454. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili kabayan sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan.
Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay, tayo ay magpapaalam na. Ito po yung Likod Fanny Codemos para sa ating balitang halian. Paalam po!